Ayoko. Wala ako sa mood na makipagsosyalan sa mga kaibigan mo ngayon. Ani Ravena kay Jim habang itinatali ng itim na ribbon ng buhok pa itaas. Balak niyang lumabas at pumunta sa tea party na inihanda ng mga kaibigan niya. Ikalawang araw pa lang niya sa bahay na yun pero pakaramdam niya ay para siyang mauupos na kandila sa pagkainit. Nang tawagan niya ang mga kaibigan at sinabing nasa Manila siya, ay agad na nag-set ang mga ito ng tea party para sa kanya nang malaman ang nangyari sa kanila ni Clark. Isa pa ay wala talaga siyang balak makilala ang iba pang kaibigan ni Jim. Ang makilala ang mga kaibigan nito ang pinakahuli sa gusto niyang gawin ngayon. She didn't want to associate herself sa mga taong malalapit kay Jim. At saka may pupuntahan ako ngayon, dagdag pa niya. She was all dressed up in a black satin brocade, draped with knitting and lace na hanggang sakong uli ang haba. Off-shoulder or yun at hanggang siko. Ang guwantes na suot niya ngayon. Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Kunot noong tanong ni Jim habang hinahago ng tingin ng suot niya. Ay kailangan ba magpaalam muna ako? Ganon, nakapamayawang na bulalas niya. Kahit si Papa hindi ako tinatanong saan man ako magpunta. I'm not your father. I'm your husband-to-be. Obligasyon kong alamin kung saan ka pupunta, lalo na at nasa ilalim ka ng pangangalaga ko. Nanatiling nakakunot ang noon ito. She smirked, tinapunan ito ng malamig na tingin. Husband-to-be, that's what you are. Pwede namang mawala yung obligasyon na sinasabi mo para hindi ka na mapagod sa kakabantay sa akin. Just back out and we can both live in peace. Tumaas ang isang sulok sa mga labi ni Jim. So lumabas din ng totoo. But sorry to disappoint you, sweetheart. I will never back out. And your bratty attitude will never work on me. Siguro gusto mo akong takasan, no? Or maybe you are afraid you might fall in love with me. Nanunod yung patuloy nito. Are you kidding? Ako, may in love sa'yo. Sinabi ko na sa'yo. I don't like boring guys like you. Baka magbigta ako sa sobrang boredom. Aniya saka nagpahid ng dark red lipstick sa mga labi. May sapi ba ito? Gusto niyang matawa. Lumapit ito at tumayo sa tabi niya. Boring, nagsalita ang mga kilay ni Jim. Gusto mong ulitin ko pa. Mukha yatang successful ang panginis niya kay Jim. Ravena pushed her luck farther. Ibinaba niya ang hawak na lipstick at nakahalakip-kip na tumayo sa harap nito. You're so boring. Gusto niyang magbunyi nang magtagis sa mga bagang nito. Sandali lang ang pagbubunyi nito nang bigla siya nitong buhati na parang sako ng bigas at ilagay sa mga balikat nito. Talaga lang ha. Ibaba mo ako, Jim. Ano ba? Nagpapalag na sabi niya pero dire-diretso lang itong lumabas ng kwarto niya habang pasan pa rin siya hanggang sa pagbaba ng hagdan. Hindi nito pinapansin ang mga pagrereklamo niya. Pagdating sa labas ay dinoproses siya nito sa passenger seat ng kotse nito pagkatapos ay nagmamadaling pumunta sa driver's seat. Saka pinaharurot palabas ng gate na automatikong nagsara paglabas nila. Pinalo niya ito sa braso. Ihinto mo itong kotse. Sinabi ng ayokong sumama, diba? Ano bang parte ng salitang ayoko ang hindi mo maintindihan? You know I don't really take no for an answer, Ravena. Hindi mo rin ako madadansa kahit anong taktika para mapasunod mo ko sa gusto mong pag-back out sa pagpapakasal natin. Ikaw ang susunod sa akin and you'll be my wife sa ayot sa gusto mo. Maautoridad na sabi ni Jim. Ang lakas ng loob nitong sabihin siya ng ganon. Mapapasunod mo ako? Well, see, habang maaga pa, sinasabi ko na sa iyong hindi mangyayari yun. You're totally not my type. Suit yourself. Hindi rin naman kita type. Mayabang na sabi nito. Nag-init ang ulo niya. Niloloko ba siya nito? Anong point na pinagpipilitan nito ang sarili sa kanya? Kaya hindi naman pala siya type. She really hated him now. Inilibot ni Ravena ang paningin sa lugar na pinagdalhan sa kanya ni Jim. Compadre's Place. Iyon ang nakita niyang nakalagay sa karatula kanina sa halkong pinasukan nila. Nasaan ba tayo? Hindi nakapagpigil na tanong ni Ravena kay Jim. Nilingon siya ni Jim. Property naming magkakaibigan to. It's actually a sports complex na kompleto sa lahat ng facilities. Pahingahan lang dapat namin to pero hindi. Dahil maganda naman sa market dahil marami ngayon ang nahihilig sa sports, din-develop na namin. Tumangutang-ulang siya. Wala kasi siyang interest sa kahit anong sports. Natanawan niya ang ilang naglalaro sa malaking football field. Ililibot kita mamaya kung gusto mo, anito. Ngunit sagot niya rito, I'm not interested. Nakahalukip-kip na nakatanaw pa rin siya sa labas. Tumatanggi ka ba para inisin na naman ako? Nilingon niya ito. Kahit anong isipin at sabihin mo hindi ako sasama maglipot, baka masira ang ulo niya sa pagkabagot. I thought I told you I don't take no for an answer. Giit nito. Whatever. Inihinto nito sa tapat ng isang malaking building ng sasakyan nila.
Marami siyang natatanaw na tao sa loob niyon. Sikat nga siguro ang lugar na ito. This is the clubhouse. Dito ang pinakalabi ng buong lugar. Sa likod nito ay naroon ang hotel. Sa itaas ang restaurant na pupuntahan natin. Binuksan nito ang pinto sa tabi niya. Parang araw niyang bumaba dahil matindi ang sikat ng araw. Pero sigurado magbabanga niya naman sila kapag hindi siya bumaba. Total ay naroon na rin lang siya, minabuti na lang niyang bumaba. Hinawakan nito ang isang kamay niya. Muntik na siyang mapasinghap sa ginawa nito. Ramdam na ramdam niya ang init ng palad nito kahit nakagwante siya. I think I'm gonna melt. Kung dahil iyon sa init ng araw o sa palad nito ay hindi niya alam. Kaya bago pa mangyari yun ay bitbit ang laylayan ng damit na nagtatakbo siya patungo sa building. Hey, huwag kang tumakbo. Habol ni Jim. Sa kanya, ang taas pa naman ang takong mo. Kung makatakbo ka parang wala nang bukas. Anito nang maabutan siya sa pintuang salamin. Alang namang gumapang ako sa gitna ng init na yun. Tinuro niyang pinanggalingan. Napakamot ito. Hindi mo naman kailangang tumakbo. Hinirapan niya ito. Nakatakbo na ako. Wala ka nang magagawa. Aniyang nagdadabog na binuksan ang pinto. Hindi na ito sumagot at umiling na lang habang tahimik na sumunod sa kanya. Pagpasok nila sa building ay nakapako sa kanilang tingin ng lahat ng mga naroon. Sanay na siya na tinitingnan siya ng mga tao. Nasusuot niya kaya bali walang naglakad pa siya sa tabi ni Jim. Wow, you're so pretty. Pwede ka bang makunan ng litrato? Anong lalaking biglang sumulpot sa harap niya. May hawak itong isang digital camera. Wala siya sa mood na magpa-picture ng mga oras na yun. Ako ba ang tinatanong mo? Sure, basta ba ibibigay mo sa akin ang buhay mo bilang kapalit? I'm so freaking pissed right now. Ravenna said darkly. Ha? Gusto niyang mapahalakak ng malakas sa nakitang pangungutla nito. Leave the lady alone if you still want to live. Narinig niyang sabi ni Jim sa lalaki. Sir Jim, pasensya na po. Takot na paumanhin ng lalaki. Nagmamadaling umalis sa harap nila. Pero nilingin pa sila nito at lalong binisan ng paglayo nang makitang nakatingin siya rito. Ang mga tao sa paligid nila ay tahimik na nakamasid sa kanila. How boring. Ungol niya. Nagulat siya nang bigla siyang hilahin ni Jim sa isang gilid. What? Ano yan ang bitiwan nito ang kamay niya? Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Madilim ang mukhang tanong nito. He seems much bigger at the moment na nagdulot ito ng kaba sa kanya, pero hindi siya nagpahalata. Asar, bakit ba bigla na lang sinong tinutubuan ng pagkailangan dito? I just told him what I wanted to exchange if he wanted the picture of me. Nagtanong siya, sinagot ko lang naman. You're really testing my patience, aren't you? Gusto mo akong ipahiya rito, ganun ba? Ngayon mo lang nahalata, she answered. I'm really pissed right now and besides, ikaw ang nagpumilit na isama ko rito. Kaya tanggapin mo kung ano man ang mangyayari dito ngayon. Try it and you'll regret it. At ano naman ang gagawin mo? Napasandal siya sa dingding lang lumapit ito sa kanya. Inilagay nito ang isang kamay sa may ulan niya at saka itinas ang kabilang kamay nito ang baba niya upang magtama ang kanilang mga mata. Ang pagkakalapit nila ngayon ay nagdulot ng kakaibang paghabog sa dibdib niya. Kapag gumawa ka ng hindi ko magugustuhan ngayon rito, I swear, I'll spank her little sa harap ng mga tao dito. I'm serious. Kaya kung o sa'yo, be aware of your actions. You wouldn't. Matinding kahiyan yun kapag nagkataon. Hindi naman siya bata na kailangan pang paluin sapat. I can and I will. Puno ng determinasyon sabi nito. Hey, mabuti at narito na kayo. Kanina pa kami naghihintay sa taas. Anong nangyayari dito? Anong isang lalaking tumapit sa balikat ni Jim. Pinaglilipat-lipat nito ang tingin sa kanila. Lumayo sa kanya ang binata kaya nakahinga siya ng maluwag. Pinipigilan pala niya ang hininga niya. Sa unang pagkakataon, gusto niyang magpasalamat sa taong biglang sumulpot sa harap nila. Kay pasensya na. Medyo nagkaroon lang kami ng kaunting pagtatalo ng fiancé ko pero nagkaintindihan na kami. Napagpiklag siya ng akbayan siya ni Jim. Gusto niyang magreklamo pero pinisil nito ang balikat niya. Isang babala sa anumang gagawin niya. Kahit labag sa looban niya nahimik na lang siya. Baka totohanin nga itong banta nito. Nagpanikaano na lang siya na giya siya nito pakit sa restaurant habang nakikipag-usap si Jim sa lalaking nagngangalang kay. Inip na nakaupo si Ravenna sa isang mesa sa tabi ng salaming dingding habang nakatitig sa iyo ng unti-untang nalulusaw sa baso niya. Kanina pa siya nakaupo at bagot na siya. Kanina pa rin naririnig ang tainga niya sa usapan ng dalawang babae sa likuran niya. Hindi man lang nahiya mga itong pag-usapan ng topic ng mga ito. Siya. I can't believe na isang kagaya niya ang girlfriend ni Jim ngayon. Look at her, she looks like a witch. Baka nga kinulam lang niya si Jim eh. Magpakuha ka sa waiter ng asin para may tabog natin ang bad spirit. Nagtatawanan pa ang mga ito. Hindi nakatiis na nilingon niya ang mga ito. Ano bang problema ninyo at parang wala ako rito kung pag-usapan ninyo? Nagsasabi lang naman kami ng katotohanan.
Nakataas ang mga kilay na tinitigan siya ng isa. Siguradong ginamitan mo ng black magic si Jim para maakit mo siya. Yun lang maaaring dahilan. Doon na nasagad ang pasensya niya. Hindi siya magpapatalo kung kamalditahan din lang pag-uusapan. Tumayo siya at hinarap ang mga ito. FYI, hindi ko na kailangan niya. Baka kayong kailangan gumamit ng black magic para mapasin kayo ni Jim. Itinuro niya mo ito. Oo nga pala, kailangan niyo pala munang unahing gamitin ng black magic ang mga mukha ninyo. Pero duda ako kung tatalab. Sa inyo yun. Kitang-kita kasi sa mukha ng mga ito ang hindi mabilang na perang inubos ng mga ito para sa pagpaparitoke. Sigurado siyang mayaman ng doktor na gumawa sa mga ito. Tubad hindi kaya ng kahit na anong black magic na baguhin ang mga itsura ninyo. Unless you offer to be mistress of Satan, baka sakali pa. You bitch, ako mang sasampalin siya ng isa, pero may pumigil sa kamay nito. Kayo na naman, what do you think you're doing? Tanong dito ng isang babaeng kadarating lang. Nangaaway na naman kayo. Pabagsak na binitiwan ito ang kamay at umakmang sumampal sa kanya. Oh, look sir, isa na namang chip na babaeng naghahabol sa laki. Bakit ba nagkalat ang mga chip sa lugar na ito? Nakahalukip-kip na sabi ng katabi ng muntik nang sumampal sa kanya. Are you talking about yourself? Pangasar dito ng babae. Hindi niya mapigilang mapangiti sa sinabi nito. How dare you? Akmang susugurin ito ng dalawa, subalit napahinto ang mga ito na magsalita siya. Aminin na lang kasi na inggit kayo sa amin dahil kami ang pinapansin ng mga lalaking matagal na inyong target. Kawawa naman kayo. Mas maganda kami kaysa inyo, hindi papatalong hirit ng mga ito. Saang banda? Nangaasar na hinagod ng tingin ng katabi niya ang dalawa. Puro lang naman kayo salamat, Dok eh. Namula ang dalawang kaharap nila, napalingon ang mga ito sa paligid dahil nakakatawag na sila ng pansin sa mga taong kumakain. Les apparences sont precieuses. She slowly chanted and snapped her fingers. What was that? Kunot noong tanong ng mga ito sa kanya. She smiled wickedly. It's just cast a spell on you to make all the enhancement of your bodies burn the moment you wake up from sleep tomorrow morning. I can imagine how each and every part will melt away and expose all the ugliness. That would be a very wicked sight. Nanlaking ang mga matang napahawak ang mga ito sa iba't ibang parte ng katawan ng mga ito. Saka biglang nagsisigaw na lumayo sa kanila. You smirk. Hi, it seems their heads are not as good as they look. Nice bagay nga sa kanila yun. Nakangising komento ng katabi niya. Spell ba talaga yun? Curious na tanong ng babaeng tumulong sa kanya. Nakangiting humarap siya rito. Just a simple sentence in French. Appearances that are deceiving. Tinakot ko lang naman ang ngayon dahil nakakaba na sa mga walang kwenta nilang sinasabi. Natawa ito. Sinabi mo pa. By the way, I'm Sahara. Inilahan nito ang kamay sa kanya. Ravenna, aniyang nakipagkamay rito. I know, hinilasin itong papo sa mesang kinauupuan niya kanina. You're Jim's fiancé, right? I'm Ruby's girlfriend. Oh, nice to meet you. Napatingin siya sa kahon sa harap nito. Pamilyar ang nakasulat na logo roon. Kamukha yun ng logo sa cake na dala ni Nanit noong isang gabi. By the way, masarap ang cake ng shop na yan. Saan ba ang shop na yan? Niyuko nito ang kahon. I'm the owner of the shop at ako rin ang gumagawa. Talaga, bigyan mo ko ng calling card mo at gusto kong umorder minsan. Masarap talaga. Puri niya. Thanks, actually, that's the second cake I've made in order for ni Jim's para sa'yo. Akala ko nga last week ang dating mo sa bahay niya dahil nagpabig siya ng Black Forest. Pero hindi nga raw natuloy ang pagdating mo, kaya umorder ulit siya ng panibago. Nagkibit siya ng balikat. I didn't know about that. Nalaman ko lang na may fiancé pala ako nung isang gabi lang. The engagement was arranged by our parents. Talaga? Namamanghang tanong ni Sarah. Meron pa palang ganyan ngayon. Akala ko sa mga telenovela na lang nangyari ang ganyan ngayon. Matipid na ngumiti siya sa kaharap. Well, that's how it is. Mabuti na lang at nakilala kita. Kung hindi baka nakatulog na ako sa boredom dito. It's been ages since Jim's dumped me here. Oo nga pala, may meeting ang grupo ngayon. Napatayo ito bigla. Baka ginigisa na nila si Ruby ko. Tara, puntahan natin sila. Bitbit sa kanang kamay ang kahon. Hinila siya nito at naglakad na sila patungo sa opisina kung saan nagmi-meeting ang magkakaibigan. What do you mean? Tanong nito. This meeting is all about our relationship. Ilang araw pa lang mula nang maging kami ni Ruby at kararating lang namin ng isang araw mula sa Santa Ana. Yung nakafesta kami ron ng kaibigan ko kasama si Ruby. Doon na kami nagkamabutihan. Nangingislap ang mga matang pagbibida ni Sahara sa kanya. Kitang-kita na sa mukha nito na in love talaga. Tanging nasabi niya, what are you two doing here? Tanong ni Jim na siyang lumabas ng katukin ni Sahara ang pinto. Kung saan nagmi-meeting ang walang lalaki. Paraanin mo ako.
Sabi rito ni Sahara na pinagbigyan naman ito. Nasilip niya ang pagkabigla sa mukha ng mga lalaking naroon sa biglang pagpasok ng dalaga, pero isinara na ni Jim ang pinto sa likuran nito. Tumingin ito sa kanya. Bakit kasama mo si Sahara? I just met her at the restaurant. Ano bang nangyari sa lubat? Parang mga nakakita ng multo ang mga naroon. Just a little discussion. Muntik nang nabugbog ni Santi si Rowie at timing naman ang dating ninyo. Napapalatak ito. Kung hindi baka nabalatan na ng boy si Rowie. Hinawakan ito ang kamay niya. Tinaasan niya ito ng isang kilaw. Bitaw. Aniyang binawa ang kamay pero maagap ito. He tightly wrapped his fingers around her. Ano ba? Shucks, bakit ba parang sinukat ang mga kamay namin sa isa't isa? Let's take a walk, shall we? Ni Jim na hinila ang kamay niya. Hayaan muna natin sila dyan at alam kong kanina pa bored na. Inirapan niya ito. Napansin mo pala. Sarkastikong sagot nito. Don't worry, I intend to sweep your boredom away. Marami akong alam na parang para maalis yan. I'm sure you'll have fun. Yeah, whatever.